By this gospel, you are saved. For what I pass unto you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and He was raised on the third day. Kasi po ang problema, akala natin si Jesus namatay para sa ating kasalanan. Tama po yun, pero hindi po yun ang gospel. Ang totoong gospel, si Jesus hindi lang namatay para sa atin, kundi namatay bilang tayo. At ang sabi dito, now we know that whatever the law says, yung 10 utos, no, na sinasabi ni Moses, it says to those who are under the law. For its purpose is to keep people from having excuses. Na ibigay ang batas para wag mga tuwiran ng tao na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. The whole world is guilty before God, for no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us, ipapakita lang sa atin kung gaano tayo kasama. Kasi ang patakaran ng Diyos, magkamali ka lang ng konti, mag-isip ka na lang ng masama, hindi ka nga pumatay ng tao, nagsinungaling ka naman, ang tingin sa iyo ng Panginoon, murderer ka kasi you break one, you break all. But now, God has shown us a way to be made right with Him. Keeping the requirements of the law as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. We were made right with God by placing our faith. Yung titulong Jesus Christ ay tumutukoy sa isang Kristo na muling nabuhay. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone has sinned and we all fall short of God's glorious standard. Yet God, with undeserved kindness, declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from, ano pong ibig sabihin ng penalty? Yung parusa, yung dapat ikaw ay pupunta sa impyerno, na yung ikaw dapat ay mararanasan mong galit ng Diyos dahil ikaw ay nagkasala, pero pinalaya ka. For God presented Jesus as the sacrifice for sin. Isa lang ang magiging paraan upang maging tama ang ating katatayuan sa Diyos. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. The Bible says, He is just, but He is also the justifier. Hindi po siya konsinto doon sa lahat ng ating mga kasalanan. Pero dahil nakita niya hindi natin kayang pagbayaran ito dahil makasalanan tayo, siya'y naging mahabagin. Siya ang nagbigay ng daan upang maging tama ang ating katatayuan sa Diyos. Can we boast that we have done anything to be accepted by God? No, because our acquittal is not based on your obedience, on obeying the law. It is based on putting your trust by faith on Jesus. Amen. Puro kayo paniniwala, wala namang gawa. Mali po yun. Mali po yung ganong kaisipan. Ang ginawa ng Diyos, ipinakita niya sa atin na tayo ay mga sanga, siya yung puno. Ibig sabihin, tayo ay isang katawan at siya yung ulo. Oo, gagawa ka ng tama. Pero yung paggawa mo ng tama, hindi dahil sa sarili mong kalakasan. Dahil yung mabuti, banal, at gumawa ng tama ay nakatira sa puso mo. Sino? The King of Kings and the Lord of Lords. Binabastos ba natin ang 10 kautusan? Of course not. In fact, when we have faith, we truly fulfill the law. Kapag nanalig daw tayo kay Kristo, we fulfill the law. Paano yon? Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. As a result, all who believe Him are made right with God. Tinupad ni Jesus ang batas para sa atin. Kaya kapag tinanggap mo ang kanyang death, burial, and resurrection, yung inihingi ng kautusan ay hindi mo tinupad, pero ang tumupad para sa iyo ay si Jesus. Kaya nga kapag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, ginagawa ka ng Diyos na matuwid, hindi sa basihan ng iyong pagtupad o kabutihan o kasamaan o pagkukulang, kundi ang basihan ay dahil nanalig ka kay Jesus na siyang tumupad sa batas para sa iyo! He was handed over to die because of our sins, and He was raised to life to make us right with God. For we died and we were buried with Christ by baptism. Sa Grego, ang ibig sabihin ng baptism ay baptizo. Ibig sabihin nagkaroon ng pagsanib, merong infusion, pagkaisa. Isang mainit na tubig. Ang tawag diyan sa mainit na tubig ay mainit na tubig. Pero pag kumuha ka ng tiya,
Tawag mo pa rin ba dyan ay mainit na tubig? Anong tawag dyan? Tiya! Yung pagkakaisa ni Kristo at ikaw, nagkaisa tayo. Yun ang tawag sa baptism, hindi yung paglubog ng tubig. Since we have been united with Him in His death, He will also be raised to life as He was. We know that our old simple selves were crucified with Christ so that sin might lose its power. Wala na itong kapangyarihan sa atin. So hindi tayo naging makasalanan dahil gumawa tayo ng kasalanan. Gumagawa tayo ng kasalanan dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. Saan nanggaling ang binhing yun? Nanggaling kay Adan. At yung binhing yun ay pinako ni Jesus. Kaya nga ang tawag sa Biblia kay Jesus ay ikalawang Adan. Siya ang ikalawang Adan na itinuwid yung pagkakamali ng unang Adan. At ang sabi dito, we are no longer slaves to sin. We were set free from the power of sin. Pero bakit nagkakasala ka pa? Nagkakasala pa rin tayo kasi yung kaisipan natin, hindi pa ito nakaakma sa totoong sino tayo sa loob. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead. He will never die again. Death no longer has any power over Him. Alam niyo kung anong ibig sabihin nito? Hindi naman talaga nakakatakot mamatay dahil lahat tayo mamamatay. Una-una lang yan. Ang nakakatakot yung mamatay na hindi ka tiyak kung pupunta ka sa langit o sa impyerno. Pero ngayon, binibigyan ka ng malinaw na pagkakataon ng Diyos na hindi mo dapat katakutan ng kamatayan sapagkat ang pinakadakilang regalo ay dumating na. Walang iba kundi si Jesus at napagtagumpayan niya ang kamatayan sapagkat nung siya'y namatay, hindi siya nanatiling namatay. Siya'y nailibig and after 3 days siya'y muling nabuhay. Kaya wala nang kapangyarihan ng kamatayan at sa lahat ng nanalig sa Kanya. Paano pag namatay ka? Hindi ka talagang namatay. Magpapalit ka lang ng iyong permanenteng tirahan. Paggising mo, pag namatay ka, nandun ka sa orihinal mong tahanan. Yan ay ang kalangitan. Hindi dahil mabait ka o masama ka, kundi sa isang dahilan lang. Dahil kay Kristo.